Magandang araw mga Lods. At ngayon, ang susubukan nating gawin ay LG LED TV mga Lods. Ayan, naka-standby siya. Pag binuhay siya ay no backlight mga Lods. So tingnan natin kung meron pa tong display. Tingnan natin kung may maaaninag tayong signal o yung nagpi-flicker mga Lods. Dahil pag mayroon tayong nakitang no signal o yung nagpi-flicker ay posible na buo pa ang screen ngunit sira ang backlight mga Lods. Ayan mga Lods, may nakikita akong flicker. So hindi lang masyadong kita dito sa camera, pero pag masdan yung mabuti yung sinag ng araw mga Lods, ayun, may flicker na nade-detect. Ang ibig sabihin ay may parang okay pa ang LCD mga Lods. Backlight ang sira nito. So subukan nating i-repair mga Lods. Pero dati daw nung ginagamit ito ay meron daw mga sinag-sinag na kasing laki ng piso mga Lods, marami raw. So parang kupas na yung kanyang filter. Kumukupas yun pag matagal na, pero ito parang hindi pa naman masyadong katagalan, pero titingnan natin mga Lods kung kupas na yung filter. Ayan mga Lods, LG. Ang hirap lang sa mga gantong brand mga Lods, pag nasira ang piyesa ay mahirap maghanap. Kailangan sa legit ka bibili. Pag ang binili mo yung mga sa online lang ay mga substandard mga Lods, katulad ng mga backlight. Pero okay naman yung mga ganun sa mga China na LED TV, kasi ginawa siya para doon. Kung kakabitan mo to ay hindi pwede mga Lods, hindi rin tatagal. So titingnan natin kung anong nangyari sa loob nito mga Lods, kung bakit siya walang ilaw. So tetestingin muna natin ang LED lights niya mga ka-electronics, kung pag in-applyan ng voltahe ay iilaw pa. Ang gamit lang natin na pang tester mga ka-electronics ay ang simpleng DIY lang. Kung paano gumawa ng ganito mga ka-electronics ay narito naman sa page. Mapapanood nyo, basic lang ang mga component nito pag gagawin nyo. So testingin natin tong LED mga ka-electronics kung iilaw siya. Ayan, wala tayong nakikitang ilaw sa mga butas ng mga tornilyo mga Lods. Dapat may makikita tayong ilaw dun sa butas ng tornilyuhan dun. Ayan, halos wala man lang makitang lights. So ang ibig sabihin nito mga ka-electronics ay hindi na gumagana ang LED. Malamang ay may mga napundi na mga ka-electronics. So bubuksan natin to. Pero subukan muna nating testingin ng nakaharap mga Lods, upang makita natin kung no backlight pag nirektahan nitong power supply mga Lods. Ayan mga Lods, subukan nating testerin. Ingat lang sa paggamit ng gantong tester mga Lods, dahil higit 300 ang output nito. Automatic itong nagda-drop. So nakikita natin na hindi siya umiilaw. Itong tester na to mga ka-electronics ay nakakabit sa isolation transformer. Ang ibig sabihin ay hindi siya rekta mga Lods, para tayo ay safe sa electrocution, dahil delikado ang kuryente mga Lods.
At yun mga lods, dahil wala kang ilaw ay bubuksan na natin to, tatanggalin natin tong tornilyo mga lods. So ayan, may mga tornilyo siya maliliit, so tatanggalin natin yan mga lods. Dahil mahirap tanggalin mga lods, ay gumamit tayo nitong WD-40. So patak-patakan lang natin ng konti. Huwag nating wiwisikan kasi baka mapasukan ng LCD panel at masira. So papatakan lang natin mga lods. Kasi pag nilagyan dito ay madali mong matatanggal yung mga mahirap tanggalin na mga tornilyo mga lods. At may napansin nga pala ako dito mga lods, nung binuhat ko ay parang may kumakalog sa loob mga lods. Parang mga hole na kumakalog mga lods yan. So naisip ko na mga lens yun mga lods. Siguro baka sa katagalan na o sa overheat ay nagbabagsakan na. So buksan natin mga lods para makita natin kung ano yung kumakalog na yun, kung mga lens nga. Ito mga lods, ito ay mga lens. Galing to sa LED backlight ng Devant. So kinuha natin dahil mga long life din ang mga LED niyan. Ayan, convex ang kanyang ginagamit na diffuser mga lods. So ito yung tumutunog dun sa TV kaya kumakalog mga lods, nagbagsakan siguro. Bago lang ako naka-encounter ng ganito na mga bumabagsak, kasi yung ganito ay bihirang bumagsak mga lods. So siguro dahil sa tagal na din at sa overheat pag ginamit ng matagal mga lods. Ayan, dahan-dahanin lang natin dahil kaunting pagkakamali at may narinig kang lagitik ay matik na yun mga lods na magkakrak ang kanyang panel. Kaya dapat pag magbubukas ka nito ay magaan ang kamay mo mga lods. So matsatsaga mo naman to sa dahan-dahang pagbukas. Ang mga gantong TV ngayon mga lods na mga flat screen LCD TV ay mga disposable na pag nasira ay medyo mahirap ng i-repair. Hindi katulad dati na mga CRT pa lang na pang heavy duty ang kanyang mga picture tube. Mga veterano ang mga naggagawa. Mga sinuunang magagawa na magaling sa mga playback, horizontal transistor, mga tuner, mga yoke. Pero ngayon ay ito na. Pag dalagot mo ng kaunti ang kop ay masisira talaga ang panel mga lods. Katulad nito, mapitas mo lang yung connection na yan ay mahirap na mga lods. Talagang bibili ka na ng panel. Pwera na lang kung magaling ka talagang maghinang ng mga sobrang liliit na connection. At ayan mga master, na tiyaga natin na tanggalin ang kanyang frame. So matatanggal natin to. Sunod na tatanggalin natin ay ang panel. Ang pinakamahirap talagang tanggalin mga lods ay ang panel. So iaangat mo to nang hindi mo dapat ma-crack ang panel. Kasi pag nakarak ito mga lods ay walay na, sira na, tapo na mga lods. Kahuyan na lang ng mga board at mga LED lights. So titingnan natin mga lods, tanggalin natin. Medyo nahihirapan ako dyan sa
Pagtanggal sa may ilalim may sumabit yata mga lods. Ayan mga lods, buti natanggal natin. So isusunod naman natin ay ang panel mga lods. So dito ako sa panel kinakabahan mga lods at baka mabasag natin mga lods. Dapat ingatan nyo din yung mga cop o yung mga chip on films. Ayan mga lods, yung mga nakalawit na yan. Ingatan yung mabatak yan. Kasi pag nabatak yan ay yari na. Katulad dati na may nagpagawa na binuksan daw niya yung panel mga lods. Ay binatak niya yung gold. Kasi akala daw niya ay tape. Kaya yun, lalong nawala ng pag-asa ang kanyang TV. So ang pag-aangat ng LED panel ay o ng LCD mga lods ay hindi pa sungkit sa ilalim kundi pahigop sa ibabaw. So gumamit tayo nitong panghigop ng LCD ng cellphone mga lods. Basta tingnan nyo lang mabuti na hindi bumibigay yung paghigop ng goma. Then pag naangat nyo na ay suportahan nyo ng dalawang kamay ang pag-angat ng panel mga lods. Dapat dalawang kamay kasi pag isa lang ay babaliko ang panel mga lods. So ayan mga lods, isa lang muna ang ginamit ko, then hinawakan ko yung flex sa ilalim at baka mabatak natin mga lods. Dahil pag nabigla ito mga lods ay pitas lahat ng cop niyan mga lods at wala na yan mga lods, hindi na yan magagawa. So ayan, natanggal natin mga lods. At ayan mga lods, nakita na natin ang filter. Yan, parang meron ng itim-itim mga lods, siguro sa overheat. So tanggalin natin at nang makita na natin ang laman nito mga lods. Ayan mga lods, ipatong muna natin dito sa lagayan ng LCD. Hindi siya masyadong pantay. Pag ito ipapatong nyo mga lods ay dapat sa pantay. At dapat dalawa din ang lamesa kasi mahirap maglagay ng ganito mga lods. So buksan na natin to kung anong laman mga lods. Kaya dapat mga lods pag magagawa kayo ng ganito ay may nakahanda na kayong mga piyesa. Kasi sayang ang pagbubukas. So ang gagawin naman natin ay remedyo lang mga lods. Tingnan natin kung magagamit pa ito ng matagal. Subukan nating i-recover ang mga LED lights niya. Dahil sabi ng ibang naggagawa ay madali nang bumigay pag paila-ilang LED ang naikakabit mga lods. So tingnan natin kung tatagal ito mga lods. Tama nga naman na madaling masira ang pailang-ilang LCD lang o pailan-ilang LED lang ang ikinakabit, dahil ang mga LED ay may mga lifespan. Oras na maabot na niya ay mapupundi na siya mga lods. At ayan mga lods, nabuksan na natin. Tingnan natin kung anong nangyari sa loob niya. At ayan nga mga lods, tama nga na bumagsak ang mga lens diffuser mga lods. Halos lahat ay tanggal mga lods. Ayan, parang mga hole na nagkalat mga lods, mga lens diffuser. So sana ang backlight nito ay may mga buo pa. Itong diffuser na to ay ibabalik natin mga lods. Pero ang dapat talaga dito ay bumili na ng bagong set lahat-lahat na.
Pero sa ngayon ay hindi tayo makaka-order dahil wala pa tayong alam na legit na nagtitinda nito sa online o yung mga kako-technician natin na meron nito. So ang gagawin natin ay gagawan muna natin to ng paraan. Sana naman ay wala pang mga sunog na backlight. So titingnan natin kung tatagal to mga lods, kung magagamit pa. Dahil pag ito ay bumigay na agad ay dapat nang palitan lahat ng backlight mga lods. So testingin muna natin kung iilaw yung isang hanay mga lods, kung merong ilaw na natitira pa. At yan mga lods, umilaw pa siya. May punding isa, yun. May nakikita tayong isang pundi. So shorted yan, kaya yan ay umilaw, ay short na yung isang ilaw na yan. So ang gagawin natin dyan mamaya ay gagrinder natin, tatanggalin natin at papatungan natin ng parehas na convex o parehas na concave lens mga lods. Kasi ito ay pa-concave ang kanyang forma ng lens o yung papasok yung bilog sa loob. Ang convex ay papalabas ang bilog. So tinest ko itong isang to ay mahina mga lods, hindi niya napapailaw. Siguro merong bumigay ng isang ilaw. So itong isang ito ay umilaw pa lahat mga lods. So medyo parang okay pa. So ang gagawin natin mga lods ay testingin ng LED lights kung ilang voltahe ang nagdadrive sa bawat isa. So ang tingin ko rito mga lods ay 6 volts. So pag hindi nyo sure, itapat nyo muna sa 3 volts kasi baka 3 ay pag na-6 ninyo ay mapundi. So ito iti-try muna natin, titingnan natin kung iilaw mga lods. Ayan mga lods, yan. Hindi siya umiilaw. So ang gagawin natin naman ay itatapat natin sa 6 volts ang adjustable power supply. Yan, itapat lang natin sa 6 volts mga lods. And then check natin kung iilaw. So pag umilaw ng sakto o yung ayan mga lods, umilaw siya ng malakas. Kasi sa 3 volts ay ayaw niyang umilaw. So may itapat natin sa 6 ay automatic na 6 volts nga itong ilaw na to. So papalitan natin mga lods ng 6 volts din. Dahil pag ang maikabit natin ay 3 volts ay pupundihin lang yun mga lods. So ito mga lods na itry ko ng i-test. Ang gagawin natin dyan ay ibabalik natin lahat yung bumagsak na lens mga lods. Gumamit tayo mga lods ng isang uri ng pandikit na lumalaban sa init. So okay na okay to mga lods. Hindi siya basta babagsak. At ayan mga master, naikabit na natin lahat ng lens niya. So sinilip ko muna sa microscope ang mga LED na ilaw mga lods kung merong black na namumuo. Wala naman akong napansin. So ang napansin ko lang ay parang overheat ang kanyang aluminum. I-grinder lang natin yung punding ilaw mga lods, kasi hindi yan pwedeng nakakabit pag papatungan natin ng 6 volts na concave lens. Yung ibang mga naggagawa ng TV mga lods ay ginajumper lang to.
Huwag kayong mag-jumper ng ilaw mga lods, kasi mawawalan ng puwang ang ilaw at makikita na may dim. So ang gagawin natin ay lalagyan natin ito mga lods. Ito ay 6 volts na concave lens. Ayan mga lods, ito ang ikakabit natin sa punding LED. So maganda to mga lods, okay na okay to na pangremedyo lang mga lods, dahil wala pa tayong panglagay dito na full set na backlight. So itest lang natin kung tatagal to mga lods. Ayan mga lods, i-test natin sa 6 volts. Yan mga lods, malakas siya, hindi siya masyadong umiinit kahit malakas. So okay na okay to mga lods. At testingin din natin tong isa mga lods kung iilaw, dahil dalawa ang papalitan natin na LED. At nakakabit na natin mga lods. Ang bawat isa ay naitapat natin ang lens sa center upang ma-diffuse ang light at hindi maipon sa gitna mga ka-electronics. I-test lang natin ang bawat hanay. So mapapansin nyo mga ka-electronics na yung bagong kabit na LED ay iba ang kulay dahil sobrang liwanag niya. So dahil bago kasi siya mga lods, so siguro makaka-apekto ito sa background. Siguro mas maliwanag yung pagkakailaw niya. So makikita natin mamaya pag naikabit na natin mga lods. So test natin dito sa mismong saksakan ng backlight kung iilaw lahat mga lods. At ayan mga lods, umilaw ng lahat. It means okay na mga lods. Tingnan natin, masyadong maliwanag yung bagong naikabit natin. Yung iba naman ay halos pantay-pantay ang mga ilaw niya mga lods. So dahil nagawa na natin ay ikakabit na natin ang panel mga lods. So isaksak muna natin siya sa isolation transformer mga electronics. At ang isolation transformer ay hindi siya nakarekta sa live dahil siya ay isolated. Magamit siya ng transformer. So bago natin isaksak to mga electronics ay subukan muna natin siya sa isolation transformer kung kaya niya na supplyan ang backlight ng TV mga lods. So at nakikita nga natin mga lods na hindi kayang supplyan. Nagda-drop ang voltage niya dahil itong TV na to ay nakataas ang kanyang brightness at malakas kumonsumo ng power. So subukan nating ibaba mga ka-electronics. Ang mga gantong model na mga branded ay meron siyang settings sa backlight, yung brightness. So makikita nyo mga ka-electronics na parang nangingitim na ang kanyang filter. So dahil ito sa malakas uminit na backlight at siguro nga ay nakatodo ang backlight ito mga ka-electronics. So ang suggest ko lang sa mga ganito mga ka-electronics ay
pag gagamitin nyo ng matagal ay ihina nyo lang ang brightness sa mga 50% to 60%. Dahil pag na 100 nyo mga ka-electronics ay madaling bibigay ang mga ilaw dahil sa overheat. So eto mga ka-electronics, bago nyo ikabit ang panel ay salatin nyo muna itong goma para meron kayong, in case na meron kayong nabagsak na maliit na tornilyo o buhangin, ay hindi delikado ang screen nyo, dahil pag may kaunting lupa o tornilyo ay maaaring makrack ang screen nyo mga ka-electronics. So ang gagawin natin dito ay ibabalik na natin mga ka-electronics. Sa pagbabalik naman ng panel mga ka-electronics ay dapat maingat din, dahil kaunting pagkakamali lang na mapingas mo yung dulo ng corner ng panel mga lods ay may chance na magkaguhit-guhit ang panel mga idol. So dahan-dahan lang ang pagbababa nyo sa panel upang maingatan nyo at hindi masayang ang panel mga lods. Tsaka sa pagbabalik din ay dapat iingatan din yung chip on film. Yun ang dadahan-dahaning ibalik sa normal mga lods. So pag nabalik nyo sa normal ay okay na yan. Ayan mga ka-electronics, yan ang iingatan nyo. So bago natin i-rekta sa 220 mga lods ay kabitan muna natin itong DIY backlight tester at hihinaan natin ang kanyang backlight mga ka-electronics. I-on lang natin mga ka-electronics. Ayan, hindi siya nagpi-flicker dahil yung ilaw niya hindi siya on and off dahil naka-isolation. So ang gagawin natin ay subukan nating tingnan ang kanyang backlight kung nakailang porsyento. Ayan, 100%. So ang gagawin natin mga ka-electronics ay ihina muna natin sa pinakang mababa, mga 20% mga ka-electronics, para pagsaksak natin ay hindi mabigla ang backlight mga lods. So ihina lang natin sa 20%. Ayan mga lods. Yan lang ang sikreto pag gusto nyo tumagalang backlight ng TV nyo mga ka-electronics, lalo na pag brand new. At ayan mga ka-electronics, na erekta na natin. Huwag nyo nga hawakan yan dahil nakalive yan. Malakas sumabog yan mga ka-electronics. So testingin natin kung mag-on siya. Ayan mga ka-electronics, tingnan natin kung nag-on. At nag-on na mga ka-electronics, at susubukan nating i-adjust ang backlight sa tamang liwanag mga lods, kasi ito ay nailagay natin sa 20%. So susubukan nating paliwanagin sa mga 40% mga idol. So subukan lang natin. At ayan na mga idol, yung saktuhang liwanag, mga 40%, 50%, 60%, okay na yan. Huwag yun lang i-100 upang tumagal ang backlight at hindi mag-overheat mga lods. So okay na mga lods. At dahil naayos natin mga master, ang gagawin natin ay i-burn test natin. Susubukan nating buhay ng mga 8 oras. So pag umabot ng 8 oras at medyo
malamig ang screen mga ka-electronics ay hindi na to mag-overheat dahil nakababa na ang kanyang backlight, ang intensity ng backlight. So hinaan natin, tinapat lang natin sa 60% to 50% upang tumagal mga ka-electronics. At dyan nagtatapos ang ating repair mga lodi. Paki-likes ang Facebook page Genesis Electronics and ating group na Filipino Electronics at sa YouTube channel na Celosa Electronics mga idol.